Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo, kami ay pabanalin mo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad ng patalinghaga. Maaari bang maging tagaakay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ika-23 linggo sa karaniwang panahon. At sa mga nangyayari muli, kailangan din tayong mapagmasid at kailangan din naman tayo ay mulat sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating lipunan, at nawa ay may natututunan tayo sa atin pong mga karanasan. Muli, bilang mga Kristiyano, hindi lang tayo basta dumadalo sa misa, kundi tayo dapat ay mayroong natututunan sa atin pong pakikinig at pakikilahok sa banal na misa, dahil ang nagsasalita sa atin dito walang iba kundi si Kristo. Kaya nga isang pagtuturo ang ginagawa ni Kristo bago tayo pakainin, bago niya ibigay ang kanyang katawan sa atin, tayo ay kanyang binubusog ng mga salita na napakahalaga sa buhay natin. Bakit nagkakaroon ng mga kalituhan sa atin pong lipunan? Minsan talagang may mga paghahanda tayong naririnig, magkakaroon ng rally, ngayon may mga pag-aaklas o kung ano-ano pa. Pero saan nga ba tayo dinadala ng mga ito? Nakailang EDSA rally na tayo. Nandito na ba kayo nung EDSA Revolution? Tapos nagkaroon EDSA 2, 3, 4, at kung ano-ano pa. Pero wala tayong pinatutunguhan. Parang lagi lang tayong bumabalik sa ating pagkakamali. Marahil, sabi nga, yung katotohanan na sinasabi ni Kristo, na binibigay niya sa kanyang mga alagad, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Baka naman sabihin nyo, yung mga pilosopo, kaya na po, basta may tungkod, basta maituro mo, kaya. Pero, di ba, yung common sense, kaya bang
magturo ng isang taong wala din namang alam. Gaya ng sabi ko, bakit ang daming kalituhan na nangyayari? Kasi maraming kasinungalingan. Sa ngayon nga, paano mo mapapalabas ang katotohanan kung mismong ang mga nagtatanong gumagawa ng kasinungalingan? Ang nagtatanong sa magnanakaw, magnanakaw din. Turuan dito, turuan doon. Kaya minsan na-realize ko din, talagang yung reality din, bagamat napakahalaga sa atin na makapag-aral tayo, pero yung reality na nangyayari ngayon, hindi sapat yung may diploma ka, na meron kang degree para maging, sabihin na natin, credible kang tagapagturo. Kasi nakikita na natin ngayon yan sa mga nakapwesto na talagang may mga titulo na, pero sila mismo lutang, sila mismo hindi alam kung anong sinasabi, pero gusto natin mag-implement ng mga batas. Gusto natin ipasunod sa mga tao ang mga batas, pero tayo mismo hindi natin ito sinusunod. Kaya mas lalong dumadami ang nalilito, ang naliligaw o ang nadarapa. Kaya nawa, makita din natin na ang tunay na karunungan nanggagaling kay Jesus. Siya ang tagapagturo at talagang tinuturuan tayo para sa ganon, isang araw, tayo naman ay maging karapat-dapat na tagapagturo. O hanggang hindi tayo natututo kay Jesus, hanggat hindi nagmumula kay Jesus ang ating mga salita, hindi tayo karapat-dapat maging tagapagturo o maging tagapag-akay ng mga tao. Sana po, ma-realize natin ito. Mahirap kasi yung nagdudunong-dunungan lang tayo. At mahalata mo din naman yung mga nagdudunong-dunungan lang. Yan yung mga maiingay, yan yung mga masatsat, nagtatali-talinuhan lang, nagpapanggap na may alam. Pero hanggat wala tayo, iba nga, naririnig pa natin na nagko-quote pa ng mga Bible verses. Pero naiintindihan ba nila? Kung naiintindihan ba natin kapag nagko-quote tayo ng mga Bible? O gusto lang natin magpa-impress? Kaya nawa, muli, si Kristo ang tagapagturo, si Kristo ang ating guro. Hayaan muna natin na tayo ay matuto sa Kanya para nang sa ganon, magkaroon tayo ng sapat na ituturo din sa ating pong kapwa. Nang sa ganon, pare-pareho tayong hindi madapa. Amen.